Totoo bang mas mayaman pa si Gretchen Barreto kaysa kay Manny Pacquiao? Yan ang sasagutin natin ngayon. Dahil alam mo bang si Gretchen Barreto ay hindi lang basta sosyal. Isa rin siya sa mga pinakamayamang billionaire celebrities dito sa Pilipinas. Mula sa mamahaling alahas, private bus, hanggang sa yate at mansyon, she's living the billionaire life. Pero ang tanong, gaano nga ba talaga siya kayaman? Ano ang sikreto ng kanyang wealth? Gaano kayaman ang asawa niya si Tony Boy Cuangco? At totoo bang bibilhin na niya ang RCBC Tower bilang ultimate comeback move? Nako, kumapit ka. Dahil lahat ng tanong na ito, sasagutin natin. Si Gretchen Barreto ay isang sikat na aktres noong 80s at 90s. Kilala hindi lang sa kanyang talento sa pag-arte, kundi pati sa kanyang glamorous lifestyle at controversial na personal life. Galing siya sa kilalang Barreto clan, pero mas lalo siyang sumikat dahil sa kanyang long-time relationship kay Tony Boy Cuangco, isang ultra-rich businessman at dating chairman ng PLDT at San Miguel. Hindi rin matatawaran ng pagiging sosyal ni Gretchen. From designer bag, haute couture fashion to exclusive getaways, siya ang literal na queen of luxury. Bakit nga ba napakayaman ni Gretchen Barreto? Alam kong alam nyo na din to. Kahit na ilang dekada na siyang artista, alam natin na hindi siya magiging sobrang yaman dahil lamang sa pag-aartista. Ang pinakadahilan kung bakit naging bilyonaryo siya ay dahil sa kanyang longtime partner na si Antonio Tonyboy Cuangco Jr., isang business tycoon na galing sa mayamang angkan ng mga Cuangco. Tonyboy is the former chairman of PLDT at former chairman ng San Miguel Corporation, ang isa sa pinakamalaking korporasyon dito sa Pilipinas. Marami ring investment si Tony Boy sa iba't ibang negosyo tulad ng banking, media at telecommunication. Ang estimated net worth ni Tony Boy Cuangco ay nasa 70 billion pesos. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit si Gretchen ay namumuhay sa yaman at luho. Ngayon, pag-usapan na natin ang exciting part. Aalamin natin ang mga ari-arian at negosyo ni Gretchen Barreto. Nako, humanda ka dahil mapapasana all ka talaga. Simulan natin dito. Si Gretchen ay may isa sa pinakamahal na jewelry collection sa showbiz. Ang pinakabongga, ang kanyang Bulgari serpentine necklace in white gold with 2 pear-cut emeralds and diamond pave. Ang presyo nito, nako, nakakalulang 55 million pesos. Mahilig din siya sa mga perlas. Yung isa nga sa kanyang pearl necklaces ay nagkakahalaga ng 8 million pesos. Kung yung ibang artista ang nauuso ay artista van, nako, itong si Gretchen lumevel up ng todo-todo dahil sa kanya private luxury bus. Ito ay customized at may sariling banyo, kitchen at dressing room. Literal na parang may bahay sa loob. Ang presyo nito, 32 million pesos. Bilang isang certified billionaire, hindi lang isa kundi 2 yate ang pagmamay-ari nila ni Tony Boy Cuangco. Isa dito ay originally named after their daughter, Dominique. Pero kalaunan ay tinawag nilang The Vapor dahil sa laki ng yate na ito. Ang presyo per yacht, 150 million pesos. Kaya naman ang total, 300 M. Alam mo bang hindi lang isang bahay kundi 2 ultra-luxury mansions ang pagmamay-ari ni Gretchen Barreto sa 2 pinaka-exclusive villages sa Makati? Ang kanilang 2 mansyon ay nasa North Forbes Park at Dasmariñas villages. Itong 2 subdivision na ito, sila ang may pinaka-expensive na property sa buong Pilipinas. Ang current market value ng mga mansyon dito ay nasa 750 million pesos up to 4 billion pesos. Ito na ang pinaka-wild na balita. Bibilhin din daw ni Gretchen Barreto ang buong RCBC Tower sa Makati. Bakit shocking ito? May history kasi si Gretchen sa building na ito. May kumakalat kasi na chika noon na naban daw siya sa RCBC matapos niyang palayasin sa elevator si Vivian Yuchenko, ang mismong may-ari ng RCBC building. Pero later on, napag-alamang urban legend lamang ito at hindi ito totoo. Pero kumakalat na rin sa mga thread ngayon ang comeback move di umano ni Gretchen Barreto. Ngayon, bilang isang certified billionaire na siya, mukhang gusto niyang gawing ultimate flex move ang pagbili niya ng RCBC Tower bilang part daw di umano ng kanyang retirement investment. Pero as of now, hindi pa ito confirm at chismis lamang ito. Sa Japan, maaari kang magrenta ng girlfriend.
pwede kayong maghawak ng kamay, mag-date. Maramdaman ang tibok ng puso at ito'y ganap na legal. Isang banyagang lalaki na single ng 20 taon ang huli, nagdesisyong subukan ng paid romance. Ang website ay may iba't ibang klase ng babae. Cute at inosente, may halong pangakit, at sopistikado, bawat isa ay nangangako ng kakaibang karanasan. Kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, iyon ay pagitan nila. Pinili niya ang isang college student na sa profile ay nag-aalok ng hawak kamay, pamimili, at inumin ng kalahating araw. $500 ang bayad niya. Nagtataka kung sulit ba talaga ang rental romance na ito pag nagkita na sila. Mas maganda pa siya sa kanyang mga litrato, may mahiyaing mga mata at konting pilyong ngiti. Medyo sira-sira ang Ingles niya pero bawat salita ay may init at lambing. Sinabi niya na ito ang unang beses niya kasama ang isang gwapo at batang banyaga matapos makaranas ng creepy na matatanda at mas nakaramdam siya ng ginhawa sa kanya. Nag-enjoy sila. Habang umuusad ang kanilang araw na parang pelikula, sa pet store ay nagbiro. Siya tungkol sa pagbili ng teddy bear para sa kanyang girlfriend. Sa fancy steakhouse, ang wine at tahimik na usapan ay nagpapareel sa kanilang date. Sa baseball game, nagbulungan at nagtitinginan sila kahit malakas ang sigawan ng crowd. Tinuksuhan niya, "Ngayon, girlfriend mo na ba ako?" "My little wifey." Hindi siya tumanggi o umatras, ngumiti lang ng mahiya at hayaan na ang linya sa pagitan ng pretend at totoong relasyon ay tuluyang maglaho. Sa huli, itinapat niya ang tanong, "Makikita mo ba ako muli kahit walang bayad?" Ngumiti siya at tumango, "Bukas." Agad niyang kinansela ang trip sa Kyoto. Ito ang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, isang lumulutang na megacity. Kilalanin ang Icon of the Seas, 5 beses na mas malaki kaysa Titanic, itinayo ng Royal Caribbean at may nakakamanghang presyo na $2 billion. May haba itong 1,200 feet, bigat na 250,000 tons, at kayang maglaman ng hanggang 7,600 na pasahero kasama ang 2,300 na crew. Ibig sabihin, mahigit 10,000 katao ang pwedeng magsaya sa gitna ng dagat. Pero heto ang nakakabaliw na bahagi. Mayroon itong pinakamalaking water park sa dagat na may 7 swimming pools, 6 water slides, at kahit isang free-fall drop ride na diretso sa ibabaw ng karagatan. Hindi lang iyon, dahil mayroon ding totoong Central Park sa loob na may mahigit 30,000 na buhay na halaman, dagdag pa ang mga bars, teatro, ice rink, at skywalk kung saan pwede kang kumain, mag-relax, at mag-explore. Para bang makakalimutan mong may lupa pa. At ang pinakamatindi, paano nila pinapakain ang lahat? Tinatayang 30,000 na pagkain ang inihahanda bawat araw gamit ang mahigit 200,000 pounds ng pagkain kada linggo. Para na itong pabrika ang laki ng kusina at ang supplies ay nire-restock pa ng mga supply ships habang nasa gitna ng karagatan. Sa ngayon, ang Icon of the Seas ay nakabase sa Miami at bumabiyahe sa Caribbean at tinatawag itong pinaka-wild na bakasyon kailanman. Kung sakaling dumaong ito malapit sa inyo, sasakay ka ba? Alam mo ba na ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo ay may 800 na tao lang? Pero may sarili silang army. At yung bangko nila, mas marami pa ang laman kaysa sa atin dito sa Pilipinas. I'll give you a clue. Ang bansang ito ay pagmamay-ari ang simbahang Katoliko. Welcome to Vatican City. Legit ba talaga na may gold vault sila sa ilalim ng simbahan? To give you a perspective, ang Vatican City ay parang bansa lang na kasing liit ng isang subdivision dito sa Pilipinas. Pero ang net worth nila ay mas malaki pa sa GDP natin at ilang developing nations. Pagdating sa size, para ma-imagine mo kung gaano sila kaliit, mas malaki pa ang Luneta kaysa Vatican na may 48 hectares lang. 5 times din na mas malaki ang BGC kaysa Vatican. Located sila sa loob ng Rome, Italy. Ang populasyon nila ay 800 na katao lang. Pero wag mo ismulin dahil ang impact ng bubwit na bansa na ito, global. Now, let's talk kung saan nga ba naggagaling ang kanilang yaman. Una, of course, nandyan ang donations. Abuloy na bilyon-bilyon. Ang tinatawag na Peter's Pence ay ang global donation system ng Catholic Church. Tinatayang umaabot sa 52 million euros ang natatanggap nila mula sa donation at mula sa assets. O kung i-convert sa peso, 3.4 billion pesos. Sa unang tingin, parang maliit lang. Actually, mas malaki pa ang gastos ng simbahan dito. Pero hindi ito sumasaklaw sa aktual na koleksyon ng lokal na parokya at diocese sa Pilipinas.
at sa iba pang bansa. Dahil wala nga opisyal na statement ang simbahan sa kabuoang donasyon na natatanggap nila, some estimates 50 to 100 billion dollars ang maaring donasyon na natatanggap ng simbahan kada taon. At take note, hindi lang pera. Minsan lupa, ari-arian at gold pa ang idinodonate ng mga Katoliko. Maliban dyan, marami pang art collections ang Vatican, which is their priceless treasures. Nasa Vatican ang mga masterpieces ni na Michelangelo, Leonardo da Vinci at Rafael. Para ma-imagine mo, kung ibebenta ang buong Vatican Museum collection, pwedeng umabot ito ng 30 billion US dollars or 1.8 trillion pesos. Pero syempre, hindi nila ito ibebenta. Sacred art ito, sacred value. Andyan din ang kanilang real estate empire. May mga building investment sila sa London, Paris at sa buong Italy. Minsan pa nga, luxury apartments ang binibili gamit ang church funds and of course, allegedly yan. Ang Vatican ay isa sa pinakamalaking real estate owners hindi lang sa Rome kundi sa buong mundo. Alam mo din ba na ang bansang ito ay merong napakalaking bangko? Ito ang Vatican Bank. Masikreto at sobrang powerful. Ang IOR or Institute for the Works of Religion ay may assets worth over $5 billion. At dahil sa banking secrecy, nahirapan ang mga investigators sa mga past scandals gaya ng money laundering, mafia connections at missing funds. Pero sa kabila ng napakalaking yaman ng Vatican, alam mo ba na yung mga nakatira doon ay hindi nagbabayad ng tax? Opo, ito lang ata ang bansa na walang tax sa buong mundo. Hindi lang dahil independent country sila, pero dahil exempted sila sa halos lahat. Customs, real estate, pati corporate taxes. So habang ang iba, 30% ang kaltas sa sahod nila, sila 0%. Yan daw ang tinatawag nilang divine exemption. Grabe no, hindi biro ang yaman ng Vatican. Spiritual empire na may financial empire din. From donations to gold to priceless art, they run one of the most powerful institutions in history.